Purihin ng Panginoon, isang magandang gabi po sa atin lahat. Mga minamahal na mga kapatid sa JCLG at sa iba't ibang mga churches. Today is Friday. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study. At ito po ang inyong likod, si Pastor June Cortez. Excuse me. From San Pablo City, Laguna. Okay, tayo po ay magpapasimula na. At purihin ng Panginoon. Yung ibang mga kapatid dati humabol na lang. Para hindi tayo masyadong gabihin. So, purihin ng Panginoon, salamat po sa mga narito na. Diretso na po tayo, paspasan natin para hindi sayang oras. Kamusta na po tayo lahat? Naway kayo nasa mabuting kalagayan, and I pray na kung meron tayong mga kapatid na nasa tahanan na may mga sakit karamdaman, let the power of God reach and touch them in the name of Jesus through God's anointing, through the power of God's hand. In the name of Jesus, we declare healing sa lahat ng mga may sakit karamdaman na nasa tahanan. In the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Lord, ikaw po ang Diyos na nagbubukas sa amin ng iyong salita. We invite the presence of the Holy Spirit to teach us tonight, Panginoon, na malalim na bagay, and let the truth, Lord, so into the hearts of your people, sa mga kapatid, especially sa mga Calvinist, Reform, na mga kapatid. You love them so much, Lord, and Lord, let your light shine into their hearts, Lord, through the power of your words, and touch us tonight and bless us with your word. Maraming po salamat. We receive your fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. So, purihin ng Panginoon, salamat po dito sa awit ni ating kaibigan. Ikaw ang aking buhay at kasama natin ang Diyos. Alright, at convert na po natin sa Bible itong ating gadget at pagpalain po tayo ng Panginoon. So, sa gabi po ito, wala, yan. Sa gabi po ito, ang paksa po natin ay part 2. Part 2 ng Calvinism. The truth behind Calvinism. Okay. Ito po, marami tayo sasabihin na hindi magugustuhan ng mga kapatid nating Calvinist at Reform, pero doctrine lang po. Doctrine na lang, walang personalan. Kung meron po gusto makipagtalakay sa akin, pwede nyo akong ma-message sa aking personal FB account sa Nes Cortez. Doon po. At kung gusto nyo magtalakayan tayo, paliwanagan, ay doon po sa messenger ko. At marami akong nakakatalakayan doon. So, purihin ng Panginoon. Just a friendly discussion. So, purihin ng Panginoon at basta tayo sa Bible lamang po tayo. At anumang labas sa Bible, kinokompronta po natin yan at hindi natin matiis, hindi natin mapapayagan na hindi talakayin sapagkat siya kaliliwanag ng marami. Okay. So, atin pong talakayin ang nung last week ay yung election and predestination. Continuation po no, part 2 ngayon, no? Tinitilan ko ito, who are the elect? Focus mo tayo, who are the elect of God in the Bible? Sino yung mga tinatawag na elect? Yung word na elect at yung salita pong chosen, iisa po yun, no? Interchangeable yun. Basahin po muna natin ang Ephesians chapter 1 verse 4. Okay. Ephesians chapter 1 verse 4. Ito po.
Basahin muna yung verse 3. Blessed be the God of the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ, even as He has chosen. Yan. Tayo daw ay mga pinili, hinirang, chosen, or elect. Chosen, He has chosen us, no? Kinakausap tayo, He has chosen us, referring to the church. No? He has chosen us in Him. Yung pong Him na yon ay ang Panginoong Hesukristo. Tayo daw ay pinili kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, without the Lord Jesus Christ, hindi tayo mapipili. Without Jesus Christ, without dwelling in Him, hindi tayo mapipili ng Diyos. Hindi tayo pwedeng maging elect or chosen by God without the Lord Jesus Christ. Naging elect tayo, naging chosen tayo because of Jesus, because we are now in Him. Mahalaga po yung salitang in Him. No? Sa Calvinism, tinatanggal yung salitang in Him. Basta kinukuha lang yung chosen us. No? Nawala yung in Him. No? Nawala yung in Him. Kasi malaki ang bahagi ng salitang in Him. At nandun ang pinaka-key, ang sikreto ng interpretation, who are the elect or the chosen ones. No? Okay. Kasi sa Bible, mamamangha tayo, marami po palang elect sa Bible. Hindi lang ang church, hindi lang ang Kristiyano. No? Ang sabi dito, ulitin natin verse 4 ng Ephesians chapter 1, even as He has chosen us in Him before the foundation of the world, bago pa itatag, bago pa likhain ang mundo, ay pinili na raw tayo. We are already chosen by God even before the foundation of the world. Mabigat yun. No? That we should be holy. Ito ang purpose ng election natin or pagiging chosen by God. Para daw tayo ay maging banal, holy, and blameless before Him in love. Para daw tayo ay maging banal at walang kapintasan, karapat-dapat sa harapan ng Diyos sa Kanyang pag-ibig. Yan sabi. So, ang purpose ng election or pagiging chosen by God natin, ang purpose ay to be holy and blameless. No? To be holy and blameless. Yun yung plano ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan, bago pa matayo, malikha ang buong mundo. No? At maging si Jesus, nasa Book of Revelation, He was the Lamb of God. No? Siya ang kordero ng Diyos na pinatay, sabi sa Book of Revelation, before the foundation of the world. No? Ibig sabihin, before the foundation of the world, may plano na ang Diyos na mayroong Kristo, anak ng Diyos, na mamamatay sa krus. No? To redeem mankind from destruction. To redeem mankind from eternal lake of fire. No? From hell and from eternal lake of fire. Pinlano na ng Diyos. Bakit? Alam ng Diyos, no, kung anong magaganap. Ang tanong, alam ba ng Diyos na si Adam and Eve ay magkakasala? No? God is omniscience, all-knowing. Alam niya ang past, present, and future. No? Ang tanong, bakit pinahintulot ng Diyos na likhain pa si Adam and Eve? O kaya, bakit naglagay pa ang Diyos ng punong kahoy na kapag kinain ng bunga, ma-under the curse ang mundo, papasok ang kasalanan, papasok ang curse sa mundo, at magkakaroon ng corruption, ang mundo mabubulok at ang tao mamamatay, mahuhulog sa kasalanan. Bakit pinahintulot ng Diyos? Hindi po natin sasagutin yan ngayon. Masasabi ko lang, maraming mga theory dyan. Pagdating natin sa presence of fire, saka natin malalaman yan. Pero alam natin, God is all-knowing God, omniscience.
And God is also a powerful God, all-powerful. Kaya niyang gawin. Siya ang sovereign God, kaya niyang gawin kahit ano. No? Ang tanong, kaya ba ng Diyos na alisin sa kanya sarili yung pagiging all-knowing? Ano sagot? Ano sagot niyo? Kaya ba ng Diyos na alisin sa kanya sarili yung pagiging all-knowing na for a while, sa loob ng ilang panahon ay hindi muna gumana yung pagiging all-knowing ng Diyos? Sapagkat God is all-powerful, kayang gawin ng Diyos. No? Meron kasi mga theory na ginawa ng Diyos, hinold niya yung pagiging all-knowing niya at hindi niya alam kung ano mangyayari sa tao nung kanyang likay si Adam and Eve para ipakita kay Satanas that he is a fair God, a just God. No? Hindi niya ginamit yung pagiging all-powerful, all-knowing. No? Theory lang yun. Meron kasi ako nabasang ganyan teaching na kaya ipinintulot ng Diyos na magkaganon bumagsak si Adam and Eve kasi hindi niya talaga alam na kung anong pipiliin ni Adam and Eve. Kumbaga sa ano alam niyo si Satan, kinya-challenge ang Diyos rebelding anghel siya, no? So, para mapagbigyan ng Diyos, God is fair, God is a just God. Inalis niya yung kanyang pagiging omniscience. Of course, debatable yan at hindi ko naman sinabing tama yan. Nabasa ko lang na merong ganyan palang theory, no? Kaya gawin ng Diyos. In fact, ginawa niya yung Diyos Nung siya ay bumaba at naging tao, he became a human being and his name is Jesus. Ginawa yan ni Jesus, although he is all-knowing, omnipotent, all-powerful, omniscience, all-knowing, omnipresence, can be present everywhere. Nung siya ay naging tao, nilimitahan niya ang sarili. Hindi siya all-knowing noong time na yun. Tinanong siya ng kanyang mga God, Lord, kailan ang end times? Kailan iyong pagbabalik? Kailan katapusan? Hindi ko alam, ang Ama lang ang nakakaalam. See? Noong time na yun, nung siya ay itong tao, hindi pa siya naluluwalhati, talaga hindi niya alam. Honest ang Panginoon Jesus. So, meron siyang inalis nung siya ay naging tao. Inalis niya ang pagiging all-knowing niya. Inalis niya ang pagiging omnipresence niya. Pag nasa Galilee siya, wala siya sa Samaria. It's just in one place. Hindi siya pwedeng maging present everywhere kasi nilimitahan niya ang kanyang sarili, taong-tao siya nung siya ay nagkatawang tao. Hindi rin siya all-powerful at in fact, hiniram niya muna ang power ng anointing, power ng Holy Spirit. That's why Jesus was anointed by God to do good and to destroy the works of the devil, Acts chapter 10, verse 38. Yan ang dahil kung bakit si Jesus ay pinahira ng kapangyarihan ng Diyos. Hiniram niya muna yung power ng Holy Spirit. So meron siyang hinubad. Hindi yung pagiging Diyos. Hinubad niya yung kalalagayan niya na omniscience, omnipresent, omnipotent. No? Maliwanag yun. Sinabi po yan sa Philippians chapter 2 verse 5 hanggang 8 na he stripped himself. Or, ano yung hinubad niya? Sa Greek ay kinoo or kinosis. Meron siyang hinubad. Yun na nga po ang hinubad niya. No? So, pero meron ding sinabi si Jesus, his prophetic word na sabi niya sa Matthew chapter 18 ay sino man magtipon 2 o 3 sa aking pangalan, doon ako sa kalagitnaan nila. No, tinutukoy ni Jesus pag niluwalhati na siya, bumalik siya sa dati kalalagayan niya at meron na siya glorified body, hindi na siya limited as a human being. Human being pa rin, man pa rin siya, and he will be a man forever for our sake. The God-man Christ Jesus. Pero, with his glorified body, no, bumalik na lahat ng hinubad niya. Meron siya glorified body, katawan na pattern na siyang magiging katawan din natin. Naging kagaya siya natin upang tayo maging kagaya niya. Sa kalalagayan na pagiging anak ng Diyos. Okay. Now, yun ang ginawa ng Panginoon, nagawa na kayang gawin ng Diyos na hindi niya malaman ang lahat noong time na siya ay naging tao. Totoo po yun. Pero ngayon, I believe, alam na niya lahat. Nakaupo siya sa kanan ng Ama. So, hindi yan natita talaga. Siningit ko lang po yan.
Ngayon, so saka natin pag-usapan yung bakit inalaw ng Diyos na magkasala si si Adam and Eve, no? So magandang topic po yan, pero hindi yan ating topic. So ang topic po natin ay who are the elect of God? Okay, medyo malalim po ito, medyo advanced ito kasi patungkol ito sa doctrine ng Calvinism. At pasensya na kayo mga kaibigan Calvinist, wala pong personalan ito, doktrina lang, no? Doctrine lang. Naalala ko yung yung sinabi ng kaibigan ko si Pastor Abak, nasa Panginoon na, nasa Panginoon na, so makabilang daigdig na. Siya ay galing sa INC, Iglesia ni Cristo, no? At na born again siya, pero sinabi niya na sa kanila raw, sa Iglesia ni Cristo, kahit makipag-debate ka, banatan mo ng mga doktrina, okay lang. Pero wag na wag mo sisiraan yung founder nila. Wag na wag mo sisiraan, wag mong pe-personalin. Yun ang point nila. Tama naman yun, doktrina lang, walang personala. So, marami akong kwento dyan patungkol dyan sa sinabi ni Pastor Abak. So, maganda yun, Ginoo yun. Doctrine lang, walang personalan. No? So, dito, tatalakay natin ang doctrine ng Calvinism. Kung bakit hindi ako agree at hindi po ako Calvinist, no? At hindi rin naman ako Arminian, no? Ako po ay Biblicist, no? Nasa gitna ako. Kasi parehong merong problem. Calvinism and Arminianism, pareho may problem. So, Biblicist ako. Bible lang ang aking pong pamantayan. Okay. Now, who are the elect? Kasi ang doctrine, bigyan ko ulit kayo ng background, binanggit ko last week, o nung Wednesday, o Tuesday pala. Ang doctrine ng election at predestination sa Calvinism, ganito, ang paniniwala ng mga Calvinist, ang just before the foundation of the world, bago palikhain ang lahat ng bagay, bago palikhain ang mundo, ay meron ng pinili ang Diyos sa pagkarami-rami ng mga tao, namili ang Diyos ng mga tao na ililigtas niya. No? At yung mga taong iniligtas niya before the foundation of the world, hindi ka pa naipapanganak, hindi pa ako naipapanganak, hindi pa naipapanganak, yung mga napili ng Diyos ay pinili na niya. No? Para saan? Para raw sa kaligtasan. No? Para iligtas niya. Namili siya kasi ang tao ay may fallen nature at man's doomed forever in hell, kaya namili ang Diyos ng ilan na ililigtas. No? At kung ang Diyos ay namili, mas kaunti lang yung pinili at mas marami ang mapapahamak. Sinabi naman ni Jesus na makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakunti lang ang nagsisipasok sa eternal life, sa kingdom of God. Pero sa kapahamakan, sa impyerno, malaki ang daan. Ibig sabihin, mas maraming pupunta sa hell. So sa Calvinism, ang paniniwala nila, before the foundation, before the creation of the world, namili na ang Diyos ng mga tao na ilan na maliligtas. Few selected people to be saved. No? At yan ay tinatawag yung mga taong ligtas, sabi nila, tinatawag na elect or chosen by God. Yung pong salitang elect at chosen by God ay totoong nasa Bible po yun. Yung salitang election or elect, chosen by God or chosen in Him, nasa Bible yan. Yung talatang binasa natin, Ephesians chapter 1, verse 4 and 5, chosen in Him, no? Tayo din mga pinili sa Kanya. No? So, namili ang Diyos ng ilang tao na maliligtas. Paano yung mga tao na hindi maliligtas? People who will go to hell and suffer sa buong eternity ng torture sa lake of fire. Paano sila? At ang sabi nila, ang mga chosen people of God ay destined to live forever with God sa buong eternity sapagkat sila ang mapalad na elect or chosen by God. How about yung mga mas marami na pupunta sa hell? Sorry na lang.
Hindi mo pwedeng questionin ang sovereignty of God, hindi sila napili ng Diyos. Sorry na lang sa kanila. They are destined to go to hell. Sino nag-destined? Si Satanas? Hindi. Ang tao? Hindi. Sino? Ang Diyos daw. So, ibig sabihin, the God of Calvinism ay God na namimili ng taong ililigtas at taong itatapon sa impyerno. Kaya ang comment ko doon, parang sadista yata ang Diyos ng Calvinism. Ano? Parang hindi yan ang Diyos na pagkakilala ko sa Bible. Ang God na kilala ko sa Bible ay He is love. No? God is love and God is a just God, matuwid na Diyos. No? At sinabi rin sa Bible na God is no respecter of people. God has no favoritism. Yun ang point doon. Hindi siya nagtatangi. Wala siyang favoritism. No? Hindi ibig sabihin, paborito ko ito, napili ko ito. Ito, hindi ko paborito, sorry na lang, you go to hell. Yan ang sinasabi sa Bible. Kaya, kontra po tayo dito sa doctrine na tinuturo ng Calvinism na ang Diyos namili ng ililigtas at namili ng hindi ililigtas. Ang tawag dyan ay double predestination. Yung iba namang Calvinist ay hindi double predestination. Marami na. Yung TULIP, acronym po yan, saka natin talakayan yan, TULIP. Yan po yung kabuuan ng doctrine, famous doctrine ng Calvinism, na nakita ko, pinag-aralan ko sa loob ng ilang panahon, na kumokontradict talaga sa Bible. Kumokontradict sa Bible. Yung TULIP, yung L doon ay limited atonement. No? Kagaya niya, limited atonement. Ibig sabihin, limitado yung pagkamatay ni Jesus, hindi para sa lahat ng tao. Yung sacrifice ni Jesus, hindi para sa lahat ng tao. It's just for only few selected people, selected by God. At yung mga selected by God na yon, they are the elect or the chosen few na napili ng Diyos, naliligtas, at yung kamatayan, yung sacrifice ni Jesus, yung pagbabayad daw ng dugo ni Jesus para sa kasalanan ng mundo ay hindi raw para sa lahat ng tao sa mundo, kundi yun daw tinatawag na mundo, world, ay yung mga world of the elect or the chosen. No? So, yun ang kanilang interpretasyon. No? Na Jesus did not die for the whole world, but for only few selected people. Mahirap po yun, no? Kasi marami kang babanggaing talata dyan. Ang isang binangga dyan, yung 2 Corinthians chapter 5, verse 15 na sinabi that Jesus died for the whole world. Namatay siya para sa lahat ng tao sa buong mundo, upang ang mga tao ay hindi na mabuhay sa sarili, kundi para sa Diyos. No? At binangga rin yung 1 Timothy chapter 2 verse 4 that it is God's desire that all people might be saved. No? Ang desire, ang gusto ng Diyos, lahat ng tao sa buong mundo ay maligtas. So binangga yan ng Calvinism. No? At binangga rin yung 1 John chapter 2 verse 2 na sabi ni Apostle John, ang atonement, yung pagkamatay ni Jesus sa cross, yung pagbabayad sa ating mga kasalanan, na siyang pampalubag loob sa Diyos para wag husgahan ng Diyos ang tao, ay ang hinusgahan niya ay si Jesus. He paid the price of our sins by dying on the cross. Ang tawag do'y atonement of Jesus. Nasabi sa 1 John chapter 2 verse 2 ni Apostle John the Beloved ay ang atonement daw ni Jesus ay hindi lamang para sa kanila. Hindi lang para sa kanila ng mga apostles, hindi lang para sa kanila ng mga mananampalataya, mga disciples noong time na yon, hindi lang para sa kanila ng mga Jews na nanampalataya kay Kristo, kundi even for the whole world. So napakalinaw nun.
na ang ginawang pagpapakasakit ni Jesus, paying the price of our sin by His own life, by His own blood, ginawa niya yan for the whole world. 1 John chapter 2 verse 2, yun yung tinatawag na atonement of Christ. No? Kaya nawala ang galit ng Diyos kasi meron sumalo ng kaparusahan natin. Kaya tayo, mga nakikristo, na-absuelto. Natubos tayo sa kasalanan at hindi na tayo pupunta sa walang hanggang kaparusahan kasi merong sumalo ng ating judgment. May nagbayad ng ating judgment, ng ating kaparusahan. Yan ay ang Panginoong Hesus. He died for all men. He died for all people. Yan ang tinuturo ng Bible. Whereas sa Calvinism, no, hindi po gano'n. Si Jesus namatay lang para sa mga tupa. Para sa mga tupa. Na ang ginagamit nila doon, yung sinabi ni Jesus na ang pastor ay binibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. No? Meron yan, sinabi ni Jesus talaga, totoo, it's in the Bible. Ang pastor, binibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. So kinuha yan ng mga Calvinist at ginawa na sariling interpretation na sinasabi ang salvation ng Panginoon sa atin, ang pagkamatay ni Jesus ay para sa mga tupa lang at hindi para sa buong mundo, hindi for all sinners, kundi para sa mga tupa lang. At yung mga tupang yon, ang tawag ay the elect or the chosen people of God or chosen ones. Excuse me. Yun ang kanilang paliwanag, which is very unbiblical, very unscriptural. Hindi po natin matatanggap yan. No? Bakit? Number one, nakaka-insulto sa Diyos. Yung pagkamatay ni Jesus sa cross, hindi basta-basta yan. Yung pagpapakasakit niya, pinutungan ng koron, tinik, no? Hinagupit ang likod, ang buong katawan. Sabi ni Delitz, Bible scholar, na expert sa Hebrew language, sabi niya, si Jesus, pag tiningnan mo, isang malaking wound. No? Isang malaking wound kasi ang kanyang sugat sa katawan hindi mahuluga karayo. Yung pinanghampas sa kanya, cat's nine tails, kung tawagin, may siyam na leather na may naka-attach na mga metals na kapag inihampas, although sa likod patatamain, umaabot sa mga tiyan, sa katawan, pumupulupot at nagdudukit, nagtatalsika yung mga lama. At kadalasan daw, sabi ni Delitz, na scholar, ay minsan hindi na nakakaabot sa pagkakapako sa krus, yung kriminal. Doon mismo nalalaglag yung mga laman loob. Dahil sobrang, kapag sumobra ang tama sa tiyan. At si Jesus, in-spare ng Diyos na hindi mangyari yun. Hindi siya nalaglagan ng mga bitok at laman loob. Nakaabot siya sa krus. Kailangan makaabot siya sa krus for our redemption. So, ginawa yun ng Panginoon para sa buong mundo. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Ano sabi? Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa buong mundo. Buong mundo. Hindi sinabing for God so loved the sheep. Hindi sinabing for God so loved the elect that He gave His only begotten Son, so that the elect will not perish but will have eternal. Hindi, ang sabi, the world. Ngayon, tinatanong ko yung mga Calvinist, sabi ko, napakaliwanag, ibigan, na yung world ay buong mundo, lahat ng tao. Hindi. Yung world dyan, mga sheep, mga tupa. No? Mga tupa. Mga elect. Yung mga ligtas. Dyan namatay si Jesus para sa mga elect. Yan yung world. So, nagkaroon sila ng sariling dictionary na ang definition nila ng world ay mga sheep or mga elect. Hindi talaga lahat ng tao. Sa dictionary, lahat ng tao sa ibabaw ng lupa pag sinabing world.
Sa Calvinism, yung world ay mga elect o chosen ones. No? Mga sheep of God na iniligtas. Yun daw yung world. So, I disagree. Kasi talaga kahit sa dictionary, kahit tanungin si Webster, hindi rin na-agree si Webster. No? Pangalawa, kaya sabi ko, dinala ko sa 1 John chapter 2, verse 15. So, yan ang definition nyo ng world. No? So, tingnan natin sa sa 1 John chapter 2, natin. 1 John chapter 2, verse 15. So, ang definition nila ng world ay mga tupa, mga elect, mga chosen by God, mga saved before the foundation of the world. Yun ang definition ng world. Ano? Tingnan natin yung 1 John chapter 2, verse 15. Do not love the world. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan. So, kung ang definition ng Calvinism sa world ay mga tupa ng Panginoon o elect or chosen, bakit sinabi niyo, do not love the world or the things that are in the world? If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Huwag niyong iibigin ang sanlibutan. So, kung susundin natin definition ng Calvinism, huwag niyong iibigin ang mga elect, ang mga chosen, ang mga tupa ng Panginoon. Ang sino mang umibig sa mga elect, sa mga tupa ng Panginoon, ang pag-ibig ng Ama ay hindi sa kanya. For all that is in the world, sapagkat lahat ng nasa sanlibutan, kung gagamitin natin yung definition ng world ay elect, sapagkat ang lahat ng nasa mga elect, nasa mga tupa, eto rin yung mga nasa mga elect. Yun ang definition nila ng world elect, chosen, sheep. O kunin natin definition nila. Basahin natin sa Calvinist version, ang verse 16 ng 1 John chapter 2. For all that is in the world, palitan natin ng elect. For all that is in the elect, the desire of the flesh, the desire of the eyes, the pride of life is not of the Father, but is of the elect, or of the sheep. So, papayag ba kayo na ganyan ang translation? At maging ang mga Calvinists ayaw pumayag na ang world dito ay elect or sheep kasi taliwas na. Negative ang meaning ng world dito. Galit ang Diyos. Ang world dito ay kasalanan, pita ng laman, malaswang mata, at pride of life, ay hindi sa Diyos, hindi sa Ama. So, kung i-define yung world sa dictionary ng Calvinism, elect, chosen, tupa, mamali na dito sa 1 chapter 2, verse 56. Kaya mali. Kaya yung John 3:16, yung world doon, all sinners of the world. No? All sinners of the world. At tayo yun. Hiwalay tayo sa Diyos. Tayo'y patay sa kasalanan. Bago natin makilala ang Panginoon, bago tayo maging Kristiyano, patay tayo sa kasalanan. Hopeless tayo. Pero dahil sa narinig natin ang mabuting balita kaligtasan, ang Diyos pala ay nagpapatawad, nagliligtas, nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na nagbayad sa ating mga kasalanan, tayo ngayon ay naligtas. We are now God's elect or chosen ones or chosen people of God na handa na kasamahin ng Panginoon sa buong eternity. Tayo yun. Okay? Now, for God so loved the world. Tayo yun Tayo yung world, yung sinners. At yung world na tinutukoy sa 1 John chapter 2, verse 15 and 16, do not love the world. Yan yung dating kalagayan natin Kasali dapat tayo dyan, pero hindi na tayo kabahagi ng world. Kaya tayo ay binibili na huwag niyong ibigin ang pamumuhay sa sanlibutan. Huwag niyong ibigin yung mga bagay na sa sanlibutan. Lahat yung mga worldly life nila, sinful na pamumuhay nila, do not love them sapagkat wala dyan ang pag-ibig ng Ama.
The lust of the flesh, the pride of life, the lust of the eyes, hindi yan sa Diyos. Yan ang pamumuhay natin. Kaya tayo ay sinasabihan sa 1 John chapter 2, verse 15 and 16. Winawarningan ni John ang mga Kristiyano at that time. No? Kasi dyan tayo galing sa world. Yan ang tama, ang biblical teaching. Hindi yung i-invento kayo ng sabihin definition, world, for God so loved the world, mga sheep daw yon, mga elect. Tapos pag dinala mo naman dito sa 1 John chapter 2 verse 15 and 16, ayaw naman pumayag na sila yung elect. Ayaw, yung world ay elect. Dahil connotation dito ay negative. Galit ang Diyos. Ito yung dati nating pinanggalingan. Kaya tayo siya sabihan, mga Kristiyano, umiwas na kayo doon sa pinanggalingan nyo. Yun ang punto dito ni John. Ano? Kaya dito sa 1 John chapter 2, verse 2, lumalabas dito, sabi dito, and he is the propitiation, pampalubag loob, yung pong salta propitiation, ay pampalubag loob, pampakalma, para ang Diyos ay wag na magalit. Ano yun? Through the atonement of Jesus. Sa ibang translation, imbis na propitiation ay nakalagay the atonement of Christ. Ngayon daw, atonement of Christ, yung pampalubag loob na kay Kristo, ay para sa ating mga kasalanan, for our sins. Ano? Sabi ni Apostle John, para sa ating mga kasalanan, sa atin ng mga apostles, mga disciples, sa panahon na yan, na sila ay tinawag ng Panginoong Jesus, at para sa kanila ng mga Jewish Christian, mga Jew na naging Kristiyano. No? Yan ang tinutukoy na for our sins, sa kanilang mga Jew, sa kanilang mga apostles, yung propitiation, sa kanilang mga mananampalataya at that time. At may cambio dyan, may bali. And not for ours only, at hindi lang para sa atin. Na mga apostles, believers ni Jesus, sa panahon na ito, tinutukoy niya yung panahon nilang ito, hindi lang para sa ating mga Jew, but also for the sins of the whole world. See? So, Jesus died for the whole world, not only for the sheep, not only for the elect, but for the whole world. Ang argument ko nga, kung si Jesus, ang inibig lang niya ay ang mga elect at yung mga sinners, hindi. No? Sa Bible yun na ang iniibig lang ng Diyos ay yung mga sheep at yung mga sinners sa mundo, hindi niya inibig. Kung hindi na inibig ang mga sinners of the world, di sana hindi na bumaba si Jesus sa mundo at nagkatawang tao. Kaya naman palang gawin ng Diyos na may pinili na siya. Nung una pa, before the creation of the world, may pinili na. Kaya na palang iligtas ng Diyos. So bakit kailangan pa na mag-provide ang Diyos ng sacrifice who will die for the sins of the world, kung hindi for the world ang kamatayan ni Jesus, no? At sino inibig ng Diyos? Sa Calvinism, ang inibig lang mga tupa. But the sinners of the world, hindi raw inibig. Abay, pagka gano'n, hindi na kailangan bumaba si Jesus 2,000 years ago. Kasi kaya sa bumaba sa mundo 2,000 years ago, kasi He loved the sinners of the world. Sapagkat alam niya, lahat ng tao sa buong mundo, maging sino ka man, magpakabait ka na ng saksakan ng bait, still you will go to hell because you inherited the sin of our first parents. We have a sinful blood. We have a sinful nature, a fallen nature, na siyang magiging dahilan kung bakit tayo pupunta sa hell, sa impyerno. But, sa pag-ibig ng Diyos, iniligtas tayo through the Lord Jesus Christ. Okay? Now, yung po salitang elect, election, ito po ang malinaw, no? Maraming tinatawag na elect sa Bible. Kasi elect is not for salvation. Election is not for salvation. Ang intindi ng Calvinism, yung word na elect, namili ang Diyos na ililigtas. Elect or election is not for salvation.
It is for calling for a divine purpose. May paggagamitan ng Diyos, kaya may pinili ang Diyos ng mga tao. Merong purpose, merong assignment na ibibigay, merong role na gagampanan, kaya namili ang Diyos. Merong election, may mga binukod ng Diyos para gagamitin niya. So election is not for salvation. Election is for calling, role, assignment, purpose, and service. Yan po ang election. But it's not for salvation. Kaya sa Bible, hindi kung ikaw ay elect, ibig sabihin, ligtas ka na. No? Sapagat sa Bible, ang mga tinatawag na elect ay binigyan ng Diyos ng assignment. Meron silang role na gagampanan. Kaya sa Bible, pag sinabing chosen by God, meron kang gagampanan na papel, meron kang assignment, meron kang mission, meron kang paggagamitan ng Diyos sa iyo. Merong purpose ang buhay mo. Kung pinili ka ng Diyos. Merong service na ibibigay ka. Gagamitin ka ng Diyos for service. Yan po ang ibig sabihin ng elect sa Bible or chosen. Kasi ginagamit din ng mga Calvinist yung namili, kagaya daw, example ay si ano ba sabi doon? Teka. Si Jacob and Esau, nasa Bible yan, ano? Na sinabi mismo sa Bible, sa Genesis, dito sa Romans chapter 9, verse 13, as sabi, as it is written, Jacob I love, but Esau I hated. So, si Jacob daw ay inibig ng Diyos at si Esau kinamuhian ng Diyos. Yung salitang kinamuhian ng Diyos dito, hated, sa wikang Hebrew at sa Greek, hindi yung nagagalit ang Diyos at naiinis, naasar ang Diyos kay Esau. Hindi ganun eh. Kundi nakatingin ang Diyos in the future dahil ang bansang Edom, ang lahi ng Edom, galing kay Esau. At ang Edom ay hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. Nakikita na kagad ng Diyos yung gagawin ng Edom ng lahi ni Esau. Kaya nainis ang Diyos doon sa lahi ni Esau. At dito ay referring to national or sa pambansa na pag-uusap. National. Hindi individual. Hindi as a person. Kaya yung Jacob dito na tinutukoy, ito yung Israel. Na pinili ng Diyos ang Israel for a purpose, for a divine purpose. Ang Jacob, siya yung naging bansang Israel. Ano ang purpose? Bakit si Jacob ay chosen by God? Or pinili ng Diyos? At inityapwera naman si Esau. No? Kasi nga, nakikita ng Diyos yung mangyayari sa future na yung Edom, no? Referring to the nation, no? Na nanggaling kay Esau. Si Jacob naman ay siya yung Israel na ang purpose sa kanya manggagaling ang Messiah. Yan may purpose. May purpose. Kaya pinili ng Diyos si Jacob. At nandun din yan sa Isaiah, I think Isaiah 44. Yan natin, Isaiah 44. Ang naalala ko, 44 eh. Sa verse 1. Ayan. Oh. Yet listen now, O Jacob, my servant, and Israel, whom I have chosen. Yan ang ginagamit ng Calvinism, na namimili daw ang Diyos individually, na napili niya si Jacob, si Esau hindi napili. Kinamuhian ng Diyos. At pag tinanong, bakit kinamuhian? Hindi mo pwedeng questionin ang sovereignty of God. Because He is sovereign. Sino ka para questionin ang Diyos? Hindi siya nang-question, kundi tingnan natin kung tatama sa Bible. No? Ito, pinag-uusapan dito, national, patungkol sa bansa.
Hindi sa individual na personal na pagkatao ni Jacob at pagkatao ni Esau. Hindi yun ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan dito yung bansang Israel. At si Esau, diyan galing yung Edom, nadagalit ang Diyos. Pero yung hate, yung word na hated ay sa wikang Hebrew at sa Greek ay hindi yung talagang namumuhi, kundi hindi naging kalugod-lugod. Yun ang point doon. Hindi pumasa sa standard ng Panginoon. Yun ang punto doon. Hindi naman yung nagngangalit ang Diyos. Hindi ganun eh. So, dito, sa Isaiah 44 verse 1, malinaw sabi, "Yet listen now, O Jacob, my servant." Ano sabi servant? Bakit servant? Again, he was chosen by God, no? Pinili ng Diyos for a service. Pag sinabing elect, chosen, it's not for salvation. It is for service, for a divine purpose, for assignment. Merong role na gagampanan, not for salvation. Namimili ang Diyos, pag gagamitin niya, kagaya natin, namimili ang Diyos kung sino gagawin ng pastor, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Kahit ikaw ay 1,000 best na manalangin at sabi, Lord, basta gusto ko maging pastor. Pag hindi nauukol sa'yo at hindi ka pinili ng Diyos maging pastor, hindi para sa iyo. Huwag mong pilitin. Hindi ka magsasucceed. You will fail in that ministry kasi hindi ka para dyan. May pinaglagay sa iyong Panginoon. Ang Diyos ang namimili for ministry, for assignment, for service. Namimili ang Diyos ng kung sino ang gagamitin niya. Bibigyan niya ng assignment na babagay siya doon. At kung ano ang calling niya, the anointing will follow his calling. Pag siya ay pumunta doon sa ministry or assignment na hindi naman pinagagawa ng Diyos, hindi susunod ang anointing sa kanya. So, he will fail his assignment. Sasablay siya. No? Kaya kung saan ka tinawag ng Diyos, pasalamatan mo ng Diyos. Maliit o malaki ministry, pasalamatan mo ng Diyos. And anointing, stay in that calling and anointing will be with you forever. Okay. So, ang Diyos namimili, choosing people for service. Ganyan din ang elect, ang chosen. No? Kaya chosen, kaya elect. Kasi merong service or assignment na pagaganapin sa kanila. Kagaya ni Jacob, chosen by God, "O Jacob, my servant." Bakit servant? For service ang calling sa kanya. Sino itong Jacob? Si Jacob na tao? Hindi. Jacob na bansa. Israel. Inulit, "and Israel, whom I have chosen." At sabi dito, "Thus says the Lord, who made you and formed you from the womb, who will help you. Do not fear, O Jacob." Nasa tiyan pa lang ng nanay ni Jacob, si Jacob, hinirang na siya, elect na siya, chosen by God. Para gumanap sa papel for service, for his assignment, na siya, in the future, siya yung magiging bansang Israel. See? Namimili ang Diyos, choosing people who will serve Him in that calling, in that assignment. Hindi ikaw ang mamimili ng assignment for service. Hindi ako, ang Panginoon. But referring to salvation, hindi namimili ang Diyos. Ang salvation ay ino-offer, regalo ng Diyos para sa lahat ng tao. Hindi para lang sa mga elect. Mali ang interpretation ng Calvinism na ang elect ay mga taong maliligtas na pinili ng Diyos before the foundation of the world. Mali, because election is not for salvation. It's for an assignment. It's for service, for calling, for appointment, for service, for a purpose. Kagaya ni Jacob ng bansang Israel.
Okay? Ulitin ko, namimili ang Diyos for service. Kung sinong ilalagay doon, kung anong gagawin sa ng Diyos, kung para saan ka. Ang Diyos ang mamimili. Kaya sinabi ng Panginoon, many are called, but few are chosen. Maraming tinawag ang Diyos, pero kakaunti yung chosen. Bakit? Kasi karamihan sa tinawag ng Diyos, hindi pumupunta according to their calling. Kaya hindi, halimbawa, tinatawag ng Diyos sa pagiging pastor, gusto naman nito maging propeta. Para daw pag nag-prophesy siya, makikilala siya sa buong bansa. Nako, ano pa yan? Pride at self-exaltation. Kaya pala, no? Gusto raw niya maging evangelist, ayaw niya maging pastor kasi gusto niya maging kagaya raw nila ganito, Billy Graham, para makilala sa buong mundo. Nako, glory to me pala. So, tinawag siya ng Diyos to become a pastor, pero ayaw niya sa pagiging pastor, gusto niya maging evangelist. Tinawag siya, pero at dire-diretso, nag-minister siya as an evangelist. Listen, unless the Lord build the house, they labor in vain. Sabi ng salita ng Panginoon. Kaya may mga nagtetestify, people who experience heaven, who went to heaven. Nung sila ay bumaba at bumalik sa pagkabuhay, yung iba naman in the spirit, dinala ng Panginoon, pinakita ang heaven, madami sa heaven yung nawalan ng reward. Nawalan ng reward kasi ang sipag nila, gumagawa ng gusto nilang gawin, no? With the different motives in their heart, pero it's not their calling. Kaya pagdating doon, lahat ng ginawa nila sa mundo, for themselves, for their own motives, hindi pala para sa Panginoon, nabaliwala. Kaya wala silang reward. Sayang yung pinagpaguran nila. Sapagkat ginampanan nila ang papel na hindi naman para sa kanila. Sapagkat ang Diyos ang namimili kung sino ang tatawagin sa ganoong assignment, sa ganoong purpose, sa ganoong ministry, sa ganoong role. Namimili ang Diyos. But referring to salvation, hindi namimili ang Diyos. Salvation is for everyone. Yes. Kaya sabi ng Panginoon, Matthew chapter 11, verse 28, come to me all. Hindi sinabing, come to me, all of you who are elect or chosen by God. Hindi. Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Anong rest yan? Rest sa kautusan, for the Jews, rest for the law. Sa atin, the Gentiles, rest sa lahat ng bagay, sa mga problema, rest sa kasalanan, at rest para tayo magtamo ng buhay na walang hanggan. Rest sa buong eternity, resting in the presence of God forever sa buong eternity. Si Jesus ang kapahingahan natin. Si Jesus ang kaligtasan natin. Sa Book of Revelation chapter 22 verse 17, nag-aanyaya ang Holy Spirit. Ang sabi ng Holy Spirit at sinasabi rin ng Bride of Christ, ang Bride of Christ ang church, katulong ng Holy Spirit ang church sa pag-i-invite sa lahat ng tao, come! Come, halika kayo sa Panginoon at kayo maligtas. Come to the rivers of life. Come to God's salvation. Receive the gift of salvation. Come. Nag-i-invite ang Holy Spirit together with the church, the people of God. Nag-i-invite. Ginagamit tayo. Kasama natin Holy Spirit inviting people to come to Jesus so that they might be saved. Because salvation is for all. 2 Corinthians 5:15, Jesus died for all, for the whole world. No? 1 John chapter 2 verse 2, ang atonement, ang pagkamatay ni Jesus sa cross ay hindi lang para sa mga Jews, hindi lang para sa mga apostles at that time, kundi para sa buong sanlibutan, sa lahat ng sinners of the world, sapagkat it is God's desire that all people in the world be saved. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Yan yung mga binabanggang talata, binabanggang pilit ng Calvinism.
na hindi natin papayagan. Sapagkat mali. Ito. Mga friends na Calvinist, please, let's go back to the Bible. No? And ask the Holy Spirit to reveal to us the truth of God's salvation. It is a gift and offer to all people of the world. God is no respecter of people. God has no favorites. Okay. Now, kaya, ulitin ko, election, hindi po yan, ibig sabihin maliligtas. No? Ang mga elect people of God, hindi ibig sabihin ay mga ligtas na. Hindi. Why? Kasi sa Bible, ang Israel tinawag na elect. Okay? Tingnan, paspasan natin. Sa Bible, ang Israel tinawag na elect. Deuteronomy. Ang daming talata po dito, pero pili lang tayo. Wala tayong oras. Deuteronomy chapter 7, verse 6. Verse 6 and 7. For you are a holy people for the Lord your God. The Lord your God has chosen you, referring to Israel, to be a special people for Himself. Above all people, you are on the face of the earth. Mapalad ng Israel, God's chosen people. So, ang tawag sa kanila ay chosen people of God or God's elect. Ano po? The Lord did not set His love on you or choose you because you were more in number than any people. For you were the fewest of all people. They were elect by God, chosen by God. Totoo nga, ang liit ng Israel. But because they were chosen people of God, mayroong plan on Diyos na paggagamitan sa bansang Israel. They are tinatawag holy people of God. Number one, diyan ang galing ang Messiah, ang tagapagligtas ng buong mundo, si Jesus sa Israel. Jesus was a Jew. At may plano pa ang Diyos in the future. No? Pagdating ng Great Tribulation, ang mga Jews madideceive ni Antichrist. Pero sa second coming, yun ang panahon na sila ay mababago, mananampalataya sa tunay na tagapagligtas sa second coming, second advent of the Lord Jesus Christ. Tatanggapin nila si Jesus sa second coming. Ganun po yun. So, hindi pa tapos ang Diyos sa Israel. Still, they are God's chosen people or elect. Mali po yung aral na ang Israel pinalitan ng church. Hindi, mali yun. Ang Israel. Hindi pa tapos ang Diyos sa Israel. May paggagamitan pa sa. Kaya still, they are being called chosen people of God. At ang church, tayo ay chosen people of God. Holy people of God. Tinatawag din tayo chosen people of God because we are God's elect. And who are God's elect? Yan nga ang ating topic. Number one, Israel. No? Meron pang mga talata, hindi ko na lang po bubuksan, pero ibibigay ko sa inyo, Isaiah 41 verse 8 and 9, referring to Israel as God's elect or God's chosen people. Isaiah 45 verse 4, Isaiah 42 verse 1, Isaiah 65 verse 9 and verse 22, referring to Israel as God's chosen people or God's elect. So, ang Israel, tinatawag na elect. Pero ang tanong, lahat ba ng Jews, lahat ba ng Israel, o lahat ng mga Jews, ligtas? Ang sagot, hindi po. Noon na lang panahon ni Moses, many Jews perish in the wilderness. Nandun yan, nilipol ng Panginoon sa katigasan ng ulo. Jude chapter 1 verse 5. No? Yung mga Jews, Hebrew people, inilabas ng Diyos because they were chosen by God. Dahil sa kanilang manggagaling ang Messiah, inilabas ng Diyos sa pagkaalipis sa Egypt. Pero dumating ang panahon, ang titigas sa ulo nila, nilipol sila ng Diyos sa wilderness. Hindi sila nakapasok sa promised land. That was the Moses generation. Kaya in-spare ng Diyos yung mga bata at lumaki, yun ang pinalagaan kay Jacob, kay Joshua at kay Caleb
sa pamumuno ni Joshua, lumaki yung mga kabataan na yon at sila'y naturuan manampalataya. Sila yung mga Jews who entered into the promised land. See? But many Jews perish in the wilderness. At hanggang ngayon, maraming mga Jew na hindi rin naliligtas at hindi rin ligtas at hindi nila kinikilala si Jesus. So, election doesn't mean na ligtas ka na. No, yun ang maling pagkakala ng Calvinism. Akala na yung salita election, elect, means salvation. No? Election is for calling, for purpose, for service, for an appointment. Dahil bibigyan ka ng Diyos assignment. Okay. Sino pa ang elect na tinatawag sa Bible? The angels of God. So, 1 Timothy chapter 5 verse 21. Tingnan nyo, sabi dito, I charge you in the presence of God and the Lord Jesus Christ and the elect angels. Even angels are called God's elect. And the elect angels that you observe these things without showing favoritism, doing nothing from partiality. Kita nyo, ang Panginoon ayaw niya ng favoritism, ayaw niya ng partiality, ayaw niya ng respect of people, nagtatangi, mayroong favoritism. Whereas sa Calvinism, may favoritism ang Diyos. Nila namili ng gusto piliin and the rest ayaw, sorry na lang, go to hell. No? That's not the God of the Bible. Sorry, mga Calvinists. It's about time to think 1,000 times kung tama ang pinalalagyan nyo. No? Dito na lang ayaw ng Diyos lang may favoritism, showing partiality, or respect of people. Hindi ganyan ugali ng Diyos. God is fair and God is a just God. Okay? So dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 21, angels are called elect. Ngayon, mapapansin nyo, church is also called elect. Ano? Nabasa natin yung talata kanina, Ephesians chapter 1, ulitin nga natin para mas malinaw. Ano? Ephesians chapter 1, verse 4 and 5. No? Even as He has chosen us, tayo, referring to church, in Him, before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. He predestined us to the adoption as children to Himself by Jesus Christ in accordance with the good pleasure of His will. Okay. Kunin lang natin dito muna yung even He has chosen us. So, ang church, the body of Christ, is also called chosen by God or elect of God. Okay? So, ano-ano ang mga elect? Angels, Israel, church. May mapapansin kayo sa mga elect na ito. Ang mga elect by God, like Israel, angels, church, are all in plurality. All are plural. Marami. Why? Because in the Bible, election is not individual election. Election is corporate. Group of people. Yan ang elect by God. It's always referring to group of people. Kaya corporate election, hindi individual election, ang tinuturo ng Bible. Whereas sa Calvinism, individual election. Walang ganyan sa Bible. In fact, merong isang tao lang ang tinawag na elect or chosen one sa Bible. Hindi ako, hindi ang mga Calvinist, hindi ang mga tupa, hindi ang sino mang tao sa mundo. That elect one, nakatangi-tanging individual na elect or chosen by God, walang iba kundi si Jesus Christ na tinatawag na The Chosen One. Kaya may pelikula sa TV, The Chosen. Si Jesus yan. So, tingnan natin,
Sa Isaiah, tingnan natin sa Isaiah, sa Old Testament tayo, kung ba't si Jesus tinawag na chosen one. Isaiah 42, verse 1 hanggang 6. See my servant whom I uphold, my chosen one, in whom my soul delights, referring to Jesus. Yeah. I have put my spirit on him, Jesus. He will bring justice to the Gentiles. He will not shout or raise his voice or cause it to be heard in the street. Hindi bargas, hindi sigaw na sigaw si Jesus. Pino ang ugali at attitude ni Jesus. Maganda. A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not put out. He will faithfully bring forth justice. He will not fail or be discouraged until he establish justice on earth, and the islands will wait for his law. No? Thus says the Lord God, he who created the heavens and stretched them out, he who spread out the earth and what comes out of it, he who gives breath to the people on it, and spirit to those who walk in it. I, the Lord, have called you in the righteousness, and I will take your hand and keep you and give you as a covenant for the people, as a light for the Gentiles. This is no other than the Lord Jesus Christ, the light of the world. See, he was called God's chosen one. Ano pa? Matthew chapter 12. Matthew chapter 12, verse 18. See my servant, whom I have chosen, my beloved, in whom my soul delights. I will put my spirit upon him, and he will proclaim judgment to the Gentiles. Referring again to the Lord Jesus Christ, na kung tawagin ay chosen one. I have chosen my beloved. No? 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2, verse 4. Coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. Sino itong tinutukoy na chosen by God and precious? Na siyang naging buhay na bato, na rejected indeed by men, but this person was chosen by God and precious. Who is this person? God, who became a human being. Ang pangalan niya, Jesus. So si Jesus pa ulit tinatawag na chosen man. Siya lang yung individual na elect by God or chosen by God. Kaya kung tawagin siya the chosen or chosen one. Siya lang yun. Hindi kayo kasali sa chosen one. Pero, may balik. Naging chosen people of God tayo, naging God's elect tayo, tayo mga Kristiyano, through the Lord Jesus Christ. Dahil kay Jesus, nakasama tayo sa tinatawag na chosen by God through Jesus Christ. At ulitin natin ang Ephesians chapter 1 verse 4. Even as He has chosen us, we, the church of the Lord, chosen us in Him. Yan ang sinasabi ko, napakahalagang key word, in Him. Kung wala ka kay Kristo, you are not yet chosen by God. Kung wala ka kay Kristo, hindi ka pa God's elect. Nagsisimula lang ng pagiging God's elect mo or chosen by God kasi ikaw ay na kay Kristo. Si Jesus lang ang chosen one, pero dahil tayo, we are now the body of Christ. We, the body of Christ, and Jesus, the head of the body, we are one with Him. At kung ano si Kristo, ganun din ang katawan. Colossians 1:18, and Jesus became the head of the body, and we are the body of Christ, the church. Kung ano ang ulo, siya rin ang katawan. Kung ano ang minana ni Jesus sa Ama, yan din ang minana ng katawan. Kung saan uupo ang ulo, dun din uupo tayo in heaven.
At sabi ni Jesus, ang sino mang manatili, magtapat hanggang wakas, ay bibigyan ko pagkakataon umupo sa aking trono. Revelation chapter 3 verse 21. No, kung saan nakaupo si Jesus kasama ang katawan, because we become one with the Lord Jesus Christ. See? So, bakit tayo tinawag na chosen by God, elect by God? Because we are now in Christ. Yun ang keyword. In Him. We has chosen us in Him. Sa Calvinism, tinatanggal nila yung salitang in Him. Basta kinukuha lang yung chosen us. Kailangan maging fair tayo sa pag-interpret. Huwag natin lulukuhin ng tao. Ano? Basahin natin. At ang pag-interpret ng talata, huwag kang mag-interpret at gagawa ng doctrine sa isang talata lang. Bawal yan sa rules and interpretation. You can create doctrine not from that one verse, kundi pag-aralan mo yung context, yung itaas at yung ibaba na umiipid doon sa isang talata. Huwag kang basta dadampot ng talata, i-interpret mo, then gagawin mong doctrine. At ganyan ang nangyari sa Calvinism. Kinuha nila itong chosen, kinuha nila yung word elect, kinuha nila yung sheep, kinuha nila, then, pinagsama-sama, nakabuo silang doctrine na very unbiblical at kinalabasan, insulto pa sa Diyos na si Jesus daw hindi namatay para sa lahat ng sinners, but only for the sheep. Saan ka nakakita sa Bible niyan? Magagalit ang Panginoon niya sa inyo. No? Ayoko niyan doctrine na yan. No? Hindi yan. Hindi yan sa Panginoon. Mga friends sa Calvinist. It's about time. Back to the Bible tayo, mga kapatid, mga kaibigan. No? That's not from God. Okay, kaya nakakalungkot. Marami akong kaibigan, mga Calvinist, mga Reform, no? At sana mapanood nila ito. At kung gusto nyo magkaroon discussion tayo, open po tayo. Pwede nyo akong i-message sa Messenger. No? Kahit araw-araw mag-discussion tayo. Friendly discussion. Not debate. Tawagin natin friendly discussion. No? Okay. So, ganito po ang nangyari, ano? Sabi dito, sa Ephesians chapter 1 verse 4, wala tayong oras pero tapusin po natin. No? Balisan ko na lang. Even as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Paano yun? Before the foundation of the world, pinili na tayo. Wait. That we should be holy. Ang purpose of Diyos sa pagkapili sa atin para tayo maging banal at walang kapintasan sa harapan ng Diyos sa Kanyang pag-ibig. He predestined us to the adoption as children to Himself. So noon pa, inihanda na tayo ng Diyos. Predestined, itinalaga na tayo ng Diyos sa pagkup-kup niya. Adoption. Inampun tayo ng Ama ng Diyos para sa Kanya. No? Sa Kanyang kaluguran. Kailan nyo? Even before the creation of the world. Noon pa. No? Pero sa Calvinism, noon pa may pinili ang Diyos for salvation. Hindi po. Ganito nangyari. Before the foundation of the world, bago pa magkasala si Adam and Eve, nakita ng Diyos ang mangyayari at may plano na ang Diyos, naglagay na ang Diyos, may plano na siya na merong group of people na maliligtas sa planet Earth. Past, present, and future, in all generations, may mga tao na makakasama sa grupo na ito, na yung grupo na ito, kung tawagin, the elect of God, or chosen by God. Chosen dahil kay Kristo. At itong elect na ito, people of God, chosen of God, ito'y nandun na, nakareserve na, even before the foundation of the world. This is a group of people, corporate election, not individual. Na pagdating sa panahon natin ngayon, lahat ng tatanggap at manampalataya kay Kristo, kay Jesus, will be included to the elect people or chosen people of God.
Kagaya ba nito, kaya ito tao. Sumampalataya, na born again, naligtas. Pasok ka, included ka sa elect. Na before the foundation of the world, inihanda na ng Diyos. Itong mga tao ito predestined, no? Na sa pagkup ng Ama. Sino? Yung mga God's elect. Sino yung God's elect? Those people, past, present, future, na makakakilala sa Panginoon Jesus, isusukol na ang kanilang buhay sa Panginoon, at si Jesus magiging kanilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas. They will be included to the corporate election or God's chosen people. Parang isang ship, isang barko. Kunyari, ito yung barko. No? Parang Noah's Ark to. Noah's Ark, box type. Designed for floating, not for traveling. You know? Kunyari, itong barko. Ang pangalan ng barko nito ay elect. Ang pangalan ng barko nito ay chosen. No? Now, bumaha sa buong mundo. At ang mga tao ay nangamamatay. Pero merong pag-asa, may saklolo na dumating, ang isang malaking daong, isang malaking barko na pumarada. Welcome lahat ng gustong maligtas sa judgment. Come in. Pasok kayo dito sa barko namin na kung tawagin ang pangalan ng barko, ito'y elect or chosen. Dali, pasok, binuksan yung pintuan. Sinong gustong pumasok? Meron mga nagsampahan at meron naman ayaw. Okay, kagaya yung paano ni Noah. Pinagkatawa na si Noah, nililibak siya. No? Nung ginagawa nila yung malaking barko, malaking dao, ang init-init gumagawa. Eh gaano katagal ginawa yun? No? Sabi nung iba, 40 years. Sabi nung iba, 70 years. Sabi nung iba, 100 years. Eh, kakailan, basta matagal. 8 tao lang ang magkakatulong. Si Noah at kanyang pamilya. Natapos yun. No? Kaya nung bumagyo at bumuhos ang ulan at bumaha sa buong mundo, isinara ng pinto, ang mga tao ay gusto makapasok, but it's too late. It's too late. At nalipol ang lahat ng may hininga sa buong lupa kasi hindi sila nakasama sa daong ni Noah. Parang ganyan din. No? Nag-aanyaya. Kunyari, wala pang bagyo, wala pang unos. Halika na kayo kasi may darating na baha sa mundo. Pasok na kayo dito sa barko namin na kung tawagi elect. No? Binuksan yung barko. Dali. At yung iba, pumasok. Pero yung iba, tumatawa. 80 years ako. Yung iba naman, hindi, kalokohan lang yan. Ano? Yung iba, hindi sumama. Okay, all aboard! Let's go! At umandan na. At dumating ang malakas na baha, nalipo lahat ng tao. Ang naligtas, yun lang nasa loob ng barko na kung tawagi elect or chosen. Yung mga nagsipasok sa loob, nakasama sa barko na elect or chosen. Ganyan ang nangyari sa atin. Yung paglalagyan natin, God's elect or God's chosen people, naka-ready na even before the foundation of the world. At yung mga future generation, nagsilapit sa Panginoon, they were included sa mga elect people of God kasi they surrendered their life to Jesus. See, ganyan nangyari. Kung bakit tayo tinatawag ngayon na chosen, I am chosen by God, you are chosen by God, I am elect by God, you are elect by God, because of Jesus. Si Jesus lang talaga yung individual na chosen by God eh. Kaya tayo naging chosen by kasi sumama tayo, naging katawan tayo ng Panginoon. We became the body of Christ and the body of Christ is the church of the Lord Jesus Christ. Kaya ang mga chosen sa Bible, God's elect, ay laging corporate, a group of people. Israel, corporate yan. Angels,
corporate yan. The church, corporate din po yan. Ibig sabihin corporate, group of people, not individual. See? Okay, sana po malinaw itong paliwanag ko. At next week, ituloy din ulit natin. Marami pa tayo tatalakayan, no? Purihin ang Panginoon. Heavenly Father, maraming po salamat sa iyo pong revelation knowledge at sa kaliwanagan. I pray, Lord, sana makita, mapanood ng mga Calvinists at mga Reform na mga kaibigan namin, Panginoon, at huwag silang ma-offend, kundi doctrine lang, hindi personalan. Maraming po salamat. Pagpalain mo lahat ng mga kapatid na nakasama namin sa gabi ito. At salamat din po sa mga kapatid na mapapanood ang video na ito later kapag available na sila at maging mga nasa abroad na iba ang oras, mapanood nila ito. Maraming po salamat na i-share nila ito sa iba pang mga kapatid, especially sa kanilang mga pastor kung sila ay mga Reform or Calvinist ay maipasa po ito at pag-aralan nila ang video na ito. Maraming po salamat, Panginoon. At sa iyo po lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailanman, pagpalain po tayo ng Diyos. May the grace of Jesus and the love of the Father, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. God bless us.